Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng ating mga pag-ibig members. Dahil marami po sa atin ang nagtatanong kung magkano kaya ang kikitain nila sa MP2 kung mag one-time savings sila instead of monthly savings. Wow! That's interesting, hindi po ba? Kaya't ngayon ay ibabahagi natin ang sample computations kung ano nga ba ang mas maganda at mas kikita tayo. But before we proceed sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, anak o kapwa po natin pag-ibig members, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all pag-ibig members, saan kaya mas malaki ang kita? Sa monthly savings kaya? Or sa one-time savings? Ang dividend computation alamin. Marami ang nagtatanong po sa tin kung ano nga ba ang kaibahan ng one-time at monthly savings, at isa na nga dito si Sir Michael De La Torre. Request niya na gumawa po tayo ng video para sa one-time deposit sa MP2. Kaya't ngayon ay para sa iyo ito, Sir Michael, at sa iba pang nagtanong sa atin para magkaroon po tayo ng idea kung alin ba ang the best option. So, sa mga ngayon pa lang po nagpaplano mag-invest sa Pag-ibig MP2, tignan po natin ang naging dividend rate history for the past 3 years. From 22 hanggang sa 2024 ay tumaas ang ating dividend rate to 7.10%. Palaki siya ng palaki every year, hindi po ba? So, ngayong 2025 magkano kaya ang kikitain natin kung mag-i-invest tayo? Assuming ngayong August pa lang po tayo mag-open ng MP2 savings account. Kung sa monthly savings po ang ginawa natin, sa 500 savings natin ngayong August to December ay kikita tayo ng 44 pesos and 69 cents. Assuming lang po na ang dividend rate for 2025 ay umabot sa 7.15%. Kung August tayo mag-start, it will takes 5 months para sa taong 2025, kaya ang factor rate po natin is 40% and so forth. Si dividend income ay equivalent ng monthly savings natin times the factor rate times the dividend rate. Then yung factor natin by August ay 5 divided by 12 since 5 months, remaining na lang ang 2025. Para mag-arrive po tayo sa total investment which equivalent to monthly savings plus dividend income. So, punta po tayo sa one-time savings natin. Assuming nag-decide po tayo na gawing one-time savings ang 2,500 natin instead of monthly savings. Sa loob ng 5 buwan ay kikita po ang ating pera ng 74 pesos and 48 cents since medyo mababa ang ininvest po natin. So, dito ay makikita po natin ang difference ng dividend income natin through monthly at kung mag one-time savings tayo. Ito ay para lang sa year 2025 earnings, almost kalahati din ang difference, hindi po ba? What if naman gusto nating mag-invest ng 20,000 pesos tulad ng plano ni Sir Michael? Kung mag one-time savings po tayo ngayong August ay kikita agad ang ating pera ng 595 pesos and 83 cents. Magkano ang magiging total earnings ko after 5 years? So, ito ang sample computation po natin assuming sa loob ng 5 years at nag one-time invest lang tayo ng 20,000 pesos. Ang total earnings po natin after 5 years using cumulative earnings ay aabot po sa 9,089 pesos and 77 pesos ang total na kikitain ng pera po natin. Malaki-laki na rin, hindi po ba? Paano kung gusto mong mag-invest ng one time of 50,000 pesos? Assuming gusto mong mag-invest ngayong August ng 50,000 pesos one time lang sa MP2. Sa loob ng 5 taon ay kikita na po ito ng 22,700. 24 pesos and 42 pesos, yan po ay assuming lamang na hindi nagbago ang dividend rate for the coming 5 years. Sobrang laki ng kikitain po natin, ika nga the more chances of invest the more chances of winning higher income. In summary po natin, mas malaki talaga ang kikitain natin kung mag one-time savings po tayo sa MP2 compare sa monthly savings. Pero yan po ay for 5 years maturity pa, hindi po natin pwedeng makuha kung may emergency. Pero pinapayagan naman din ni Pag-ibig, pero yan ay babawasan po nila ng service charges, kaya't liliit lang ang makukuha natin. So kung may extra savings po tayo na pwede natin ma-invest, ay pwede po tayong mag one-time savings, pero kung hindi kaya ay pwede naman by monthly savings na lang. Ang importante ay may savings pa rin po tayo.
Para sa mga nagpaplano ngayong buwan. Paano nga ba mag-apply ng MP2 ngayon? Madali lang po ang pag-apply dahil through virtual online account na lang ang gagawin natin para mag-invest. So, sa Google Chrome i-type lang ang Pag-ibig MP2 application at lalabas na ang link, i-click nyo lang po yung MP2 enrollment. Once na-click nyo na ay lalabas na ang mga information na kailangan, ilagay nyo lang ng tama ang mga details. Once matapos na po yan at na-validate na ay manghihingi si Pag-ibig ng documentary requirements. Need lang natin i-upload ang any proof of income at isang valid ID kasama na ang ating virtual Pag-ibig ID and that's it. Wait lang natin na ma-process agad din pwede na tayong magpasok ng ating pera. Second option ay pwede rin namang through walk-in sa any Pag-ibig branch. Need lang natin mag-submit ng filled up application form, any proof of income, at valid IDs, then wait for the approval. That's it. Naway nakapagbigay ito ng paglilinaw at kaibahan sa one-time savings at monthly savings ng Pag-ibig MP2. Para sa iba pang Pag-ibig topics at iba pang informative videos ay manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel. Maraming salamat po and God bless everyone.